Si Don Miguel Tan, ang pinakamayaman marahil na tao sa Pilipinas, ay naghahanap ng karapat-dapat na asawa para sa kanyang anak na babae. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kapuluan sa pamamagitan ng lahat ng uri ng media. Ang buong bansa ay walang tigil sa pag-uusap tungkol sa makapangyarihang pamilya Tan at sa tatlong dalaga ni Don Miguel. Hindi mabilang na kabataang lalaki na may pangarap ang nagsumite ng kanilang aplikasyon, at ang bilang ay agad lumampas sa 1,000. Isa sa kanila si Jose Joey Santos, isang gwapong binata mula sa mahirap na pamilya, na sumali lamang sa pag-asang makalakam ng sapat na pera para sa operasyon ng kanyang inang may malubhang sakit. Ang aplikasyon ni Joey ay una nang itinapon na parang basura. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakamali ng tagapaghatid, ang kanyang papeles ay nakalusot sa unang yugto ng pagpili. Pagdating sa ikalawang yugto, natuklasan ng tagapangasiwa ang pagkakamali at akmang aalisin na si Joey. Ngunit nang mabasa niyang ang kurso pala ni Joey ay arkitektura, isang hindi inaasahang puntos para kay Don Miguel, ang hari ng real estate, na natili ang aplikasyon ni Joey. Nagsimula na ang huling mga pagsubok. Ang unang hamon ay pagsubok sa lakas. Para kay Joey, na sanay sa mabibigat na trabahong pisikal, ito'y napakadali. Ang ikalawang pagsubok ay gawaing bahay. Ang isang binatang mahirap na tulad niya ay kayang maghugas ng pinggan sa isang iglap, magpako sa dingding na mas madali pa sa paghinga, at ang pagluluto ay hindi na rin problema. Ang pinakamahalaga, kailangang may matatag na braso ang lalaki para may monanan ng asawa gabi-gabi, bagay na kayang-kaya ni Joey. Madali niyang nalampasan ang unang yugto ng pagsubok. Ang mga sumunod na kompetisyon, bagamat mahigpit sa training facility sa Tagaytay, ay hindi rin naging hadlang kay Joey. Sa huli, 5 dekalidad na kandidato na lamang ang nakapasok sa final round. Ang huling pagsubok, ang pinakamabilis na umakyat sa tuktok ng bundok makiling. Kung sino ang unang makarating sa finish line ang magiging manugang ni Don Miguel Tan, isang malaking pag-angat sa buhay. Habang paakyat, nakasalubong ni Joey ang 4 na matatandang babae na nahihirapan. Dahil sa awa, hindi nagdalawang isip si Joey na pasanin sila isa-isa paakyat. Dahil dito, nawala ang pagkakataon niyang maging numero 1. Ngunit, lingid sa kaalaman ng ibang kalahok, ang tunay na pagsubok sa yugtong ito ay ang kabutihang loob. Binalewala ng iba ang paghingi ng tulong ng mga matatanda. Si Joey, dahil sa kanyang gininto ang puso, ang naging pangunahing pagpipilian para maging manugang ng pamilya Tan. Abot kamay na ang tagumpay, ngunit sa mismong sandaling iyon, naisip ni Joey na umatras. Napagtanto niyang mayroon na siyang ibang nagugustuhan, si Liza Gomez, na mabait din sa kanya. Kahit na ang orihinal niyang layunin ay pera para sa operasyon ng ina, naramdaman niyang hindi niya kayang ipagpalit ang pag-ibig sa materyal na bagay. Nang marinig ito ng kanyang matalik na kaibigan, nagalit ito, sinuntok si Joey sa mukha, at ipinaalala ang kritikal na kalagayan ng kanyang ina. Kung aatras siya ngayon, para na rin niyang pinatay ang sariling ina. Natauhan si Joey sa sinabi ng kaibigan at hinarap ang mapait na katotohanan. Hindi nagtagal, tumayo si Joey sa harap ng marangyang mansyon ng pamilya Tan sa Forbes Park. Sa harap ng karangyan, naramdaman niya ang kanyang pagiging hamak, iniisip kung kailan siya magkakaroon ng ganoong yaman. Pagpasok sa loob, ipinaalam sa kanya ni Don Miguel Tan ang sitwasyon, mayroon siyang 3 anak na babae. Ang panganay, si Isabel, 35 taong gulang, ay kara-rating lang sa diborsyo. Ang pangalawa, si Maria Isabel Mil, 31 taong gulang, ay isang leyes at walang ginagawa kundi magpasarap sa buhay. Ang bunso, si Dr. Cristina, ay ang pinakamagaling na estudyante sa medikal na paaralan ng Universidad ng Santo Tomas. Ang mapapangasawa ni Joey ay isa sa kanila. Sakto namang tumunog ang doorbell. Inutusan ni Don Miguel si Joey na buksan ang pinto para salubungin ang kanyang magiging asawa. May kaba sa dibdib, lumapit siya sa pinto. Ngunit pagbukas niya, isang dalaga na may hawak na mannequin ang kanyang nakita.
Malamig na nagpakilala ito bilang si Christina, ang bunsong anak, at hindi ang kanyang mapapangasawa. Bago pa makapag-react si Joey, isang palanggana ng pinaghugasan ng paa ang ibinuhos sa kanya mula sa itaas. Nang gabing iyon, hindi pa rin umuuwi ang mapapangasawa ni Joey, kaya't nainip siya. Bigla, isang anino ang dumaan sa likuran niya. Nagulat at natakot si Joey. Maingat siyang lumapit at nakita ang isang babaeng nakaputi na, naghahasa ng kutsilyo, saka humiwa ng malamig na karne at isinubo ito. Gustong tumakbo ni Joey sa takot. Ngunit nang buksan ang ilaw, napagtanto niyang ang panganay na si Isabel lang pala iyon na nagmi-midnight snack. Pagkatapos, dinala siya ni Don Miguel sa hardin, itinuro ang isang pader at sinabi, kung may makita kang umaakyat sa pader na yan mula rito, hulihin mo, huwag mong hayaang mahulog. Nagtaka si Joey. Yun pala, matapos kumalat ang balita tungkol sa paghahanap ng manugang, kumalat ang tsismis na marahil ay pangit ang anak ni Don Miguel kaya niya ginagawa iyon. Dahil dito, labis na nahiya at nagalit ang pangalawang anak, si Mil, at lalo pang nagrebelde sa ama. Itinuring naman siya ni Don Miguel na isang bigo, laging naglalakwatsa. Bilang pagtutol, gumawa si Mil ng iba't ibang paraan, kabilang na ang pag-akyat sa pader para tumakas. Ngunit hindi natinag si Don Miguel, kinandado niya ang lahat ng credit card nito, at binalaan ang mga kaibigan nito na huwag magpapautang kung ayaw madamay ang negosyo ng kanilang mga magulang. Walang pera, walang mapuntahan si Mil, kaya't napilitan siyang umuwi ng bigo. Ngayong gabi, matapos magliwaliw sa isang mamahaling bar sa BGC, Bonifacio Global City, muli niyang tinangkang tumapak sa basurahan para akyatin ang pader pauwi. Sakto namang nasa loob si Joey at inalis ang silyang inihanda nito. Nawalan ng tuntungan, sumubsob si Mil. Pag-angat ng ulo, natigilan siya nang makilala ang lalaking nakasquat sa likod ng pader. Ito yung lalaking nakabunggo niya sa isang awkward na sitwasyon dati, yung insidente sa pagbibihis. Biglang lumitaw si Don Miguel at idineklara, si Joey ang asawa mo. Para silang tinamaan ng kidlat. Pagpasok sa bahay, diretsahang sinabi ni Mil kay Joey na hinding-hindi niya ito tatanggapin. Nagkibit balikat si Joey, wala akong pakialam, ginagawa ko lang to para sa pera. Natameme si Mil sa sagot. Kinabukasan, sa utos ng ama, kinailangang isama ni Mil si Joey para mamili ng damit sa Greenbelt. Para makaganti, habang nagbibihis si Joey, palihim na kinuha ni Mil ang kanyang lumang damit. Akala niya ay mapapahiya niya ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ganun pala, kay tigas, si Joey. Lumabas itong naka-boxer shorts lang at hinabol siya. Nataranta si Mil at tumakbo, pero hindi nagpatalo si Joey. Kung saan siya tumakbo, doon siya sinundan ni Joey. Mas mabilis tumakbo si Mil, halos uminit na ang shorts ni Joey sa pagkikiskisan. Nang makita ang boss na papasok sa Ayala Avenue, tumalon si Mil paakyat. Tinitingnan si Joey na parang lobong humahabol sa biktima na may ngiting tagumpay. Ngunit kamangha-mangha ang lakas ni Joey. Kung saan tumakbo ang bus, doon din siya tumakbo. Nawala ang ngiti ni Mil nang huminto ang bus. Umakyat si Joey, walang imik, ngunit mababakas ang galit sa mukha. Dumiretso siya kay Mil at umupo sa tabi nito sa harap ng mga nagtatakang pasahero. Mas nahiya pa si Mil kaysa kay Joey. Sinabihan niya itong huwag gumawa ng iskandalo. Binalewala siya ni Joey, at taimtim na ipinahayag na siya ang manugang ng pamilya Tan. Nagtawanan ang buong bus. Hiyang-hiya si Mil, nagmamadaling pinahinto ang driver. Habang abala si Joey sa pagsusuot ng pantalon, nakasakay na ng taxi si Mil at umalis, hinagisan lang siya ng ilang barya. Sumigaw sa galit si Joey. Pagsapit ng gabi, nagpapakasasa si Joey sa marangyang buhay sa The Peninsula Manila Hotel nang tumunog ang telepono. Ayaw niyang sagutin, ngunit patuloy itong tumutunog. Si Mil pala iyon, lasing na naman matapos mag-party, gusto siyang magpasundo. Ngunit bago pa masabi ang lokasyon malapit sa Rojas Boulevard, ibinaba na nito ang tawag. Inis na inis si Joey,
kinailangang magmaneho at maghanap kung saan-saan. Sa wakas, nakita niya itong nakaupong mag-isa sa tabi ng baybayin, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Balak sana niyang sigawan ito, ngunit nang makita ang maganda at tila malungkot na anyo ni Mil, nawala ang kanyang galit. Tahimik niyang pinasan si Mil pauwi. Pagod na pagod, halos masuka na siya sa bigat, inihagis niya ito sa kama. Agad nagising si Mil, sinigawan siyang bastos. Hindi rin nagpatalo si Joey, tinawag siyang, matigas na ulo na parang asno. Sumigaw si Mil na simula nang dumating siya, puro perwisyo na lang. Sumagot si Joey, kung hindi dahil sa pera, sinong magtitiyagang makasama ang isang matandang dalaga na walang pumapansin. Sayang lang ang kabataan ko. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Tumayo si Mil, pinagbabato siya ng mga stuffed toy. Pagkatapos, kinuha niya ang lampara sa tabi ng kama at akmang ibabato. Nataranta si Joey, kinuha ang makeup tray ni Mil para gawing panangga. Tumama pa rin ang lampara, nahulog pareho at nabasag. Napasigaw sa sakit si Mil at hinabol si Joey mula sa itaas pababa ng bahay. Nagliparan ang mga bulak, dahil sa ingay, tumawag ng barangay tanod ang mga kapitbahay. Dinala silang dalawa sa barangay hall. Dumating si Don Miguel Tan para i-bail sila. Galit na galit siya nang makita ang ayos nilang dalawa. Ngunit mas lalo siyang nainis pag-uwi sa bahay at makita ang gulo na parang dinaanan ng bagyo. Napapikit na lang siya at napabuntong hininga. Sakto namang dumating ang panganay na si Isabel, nakita ang eksena, at humagalpak ng tawa, sinabihan pa silang, ipagpatuloy lang ang ginagawa. Nagalit si Don Miguel, sinigawan itong tumahimik. Kahit galit na galit, hindi niya sinisi ang sinuman, pinagalitan lang silang dalawa at pumasok na sa kwarto. Kinabukasan, para mapabuti ang relasyon, pinilit ni Don Miguel sina Mil at Joey na dumalo sa company event at inutusan si Joey na turuan si Mil magmaneho. Tumutol si Mil, ngunit tinakat siya ni Don Miguel na puputulan ang credit card. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Pagkasakay sa kotse, tinangka ni Mil na si Joey ang magmaneho, ngunit pinilit siya nitong umupo sa driver's seat. Laking gulat niya, si Mil, kahit may lisensya, ay nanginginig sa takot. Nasa tabi niya si Joey, patuloy siyang pinapakalma, sinasabihang mag-relax, at paminsan-minsan ay pinaalalahanan na magpreno. Hindi inaasahan, napagkamala ni Mil ang accelerator na preno. Humagibis ang sasakyan paabante. Namutla si Joey sa takot, agad sumigaw ng malambing na huminto si Mil. Lumabas ito ng kotse. Naramdaman ni Joey na medyo matigas ang tono niya, akmang susuyuin ito. Ngunit sakto namang, gumulong ang kotse, nakalimutan ni Mil ay handbrake. Nang makitang masasagasaan si Mil, mabilis pa sa 4:00 si Joey na sumaklolo at iniligtas siya. Pinagalitan niya si Mil sa pagiging pabaya. Mas nagalit pa si Mil, sinisi siya sa hindi maayos na pagtuturo at paninisi pa. Natapos ang driving lesson sa isang sakuna. Pagkatapos, pumunta sila sa kumpanya para sa event. Bigla, natigilan si Mil, nanlaki ang mga mata sa nakita sa unahan. Ang lalaking iyon ay si Marco Reyes, ang kanyang unang pag-ibig, na nawala 5 taon na ang nakalilipas. Noon, magkasintahan sina Mil at Marco. Ngunit dahil mahirap ang pamilya ni Marco, mahigpit na tumutol si Don Miguel. Nagpasya silang magtanan papuntang ibang bansa. Ngunit bago sila makaalis, natagpuan ni Don Miguel si Marco, lumuhad ito at nakiusap na hiwalayan si Mil. Alam ni Marco na hindi siya sapat, kaya't mapait siyang pumayag. Nang gabing iyon, umiyak siyang mag-isa sa ulan, nagbisikleta sa desperasyon at sa kasamaang palad ay nabangga ng isang truck. Pagkatapos, binigyan siya ni Don Miguel ng malaking halaga ng pera, bilang paghingi ng tawad at bayad pinsala, sa kahihiyan, at pinag-aral siya sa ibang bansa. Si Marco, na may sakit sa katawan at kalooban, ay tumanggap ng pera ng may galit. Pagkalipas ng 5 taon, dahil sa pagsisikap, naging matagumpay siyang negosyante,
at sa isang iglap, naging business partner pa ni Don Miguel Tan, na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya gusto. Si Mil naman, na naghintay kay Marco sa ulan hanggang sa mabasa ng husto noong gabing iyon, ay nawalan na ng kontak sa kanya simula noon. 5 taon siyang nagtanim ng sama ng loob, naging pabaya, hindi nag-aral o nagtrabaho, at nagpakasasa sa layaw. Ito ang dahilan kung bakit determinado si Don Miguel na ihanap siya ng disenteng asawa. Ngayon, kaharap ang lalaking minahal at kinamumuhian niya, labis na nabigla si Mil at nahimatay. Mabilis siyang sinalo ni Joey. Para hindi makilala ni Marco ang anak, mabilis na lumapit si Don Miguel at kinausap ito para ilihis ang atensyon. Agad namang binuhat ni Joey si Mil palayo sa eksena. Matapos masuri ng kaunti, dinala niya si Mil sa isang hotel room na nakabok na. Nang makitang hindi pa rin ito nagigising, labis na nag-alala si Joey. Ngunit sa sumunod na segundo, nagising si Mil, hindi umimik, dumiretso sa banyo at humagulgol ng iyak. 5 taon niyang inasam si Marco, ngayon ay hindi niya alam kung paano ito haharapin. Matagal na nakatayo si Joey sa labas ng pinto, walang naririnig na ingay, natakot na baka gumawa ito ng hindi maganda, kaya't sinipa niya ang pinto at pumasok. Napagtanto niyang nag-overthink lang siya. Pagkaalis sa hotel, pumunta sila sa Glorieta Mall. Tulala si Mil, muntik ng matamba. Mabilis na naman siyang sinalo ni Joey. Hindi pinalampas ang pagkakataong, ipagmalaki, ang kanyang malakas na braso. Ngunit malamig na sinabi ni Mil na huwag siyang makialam. Nang marinig ito, diretsahan siyang, binitawan ni Joey at bumagsak ito sa sahig. Nagalit si Mil, sinamantala ang pagtulong ni Joey sa pagtayo at tinapakan ng takong ang paa nito. Napasigaw si Joey sa sakit na parang kinakatay na baboy. Pag-uwi sa bahay, agad sinabi ni Mil kay Don Miguel na hindi sila bagay ni Joey at pinaalis na ito. Alam ni Don Miguel na hindi pa rin nakakalimutan ng anak si Marco, kaya't binalewala niya ang hiling nito. Sa halip, inilabas niya ang credit card statement, pinagalitan ito sa sobrang gastos, at sinabing ito na ang magbayad. Natakot si Mil. Sa utos ng ama, walang nagawa si Mil kundi sumama kay Joey na magtrabaho sa construction site ng kumpanya sa labas ng Maynila para makabayad ng utang. Samantala, si Liza Gomez, ang dating kasintahan ni Joey, ay nagtuturo ng sayaw sa isang studio. Bigla, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang sumugod, walang sabi-sabing sinabunutan si Liza at hinayla pababa, sumisigaw na inakit daw nito ang kanyang asawa. Sakto namang malapit nang mapuruhan si Liza, lumitaw si Marco Reyes, ang unang pag-ibig ni Mil, at iniligtas siya. Duoy Eskenthip, Kuwa Marco, NGUI Fu en la MT Kia, Aling Nena, Mang CHI Liza Edem Vai Kuroy Kong Bodi. Liza Nguwak Nan Marco, Tihoy Saulay So TH Tranang HP Denda. Hoara, Sashdai Kong Lu, Kiliza Dang Lizi Trong HM Daozi Kuwa Mo Tana Makati, Sida V Think DM Fizi Kuwa Marco. Marco Lukdo Dang Voy en Chinemcho Si Mowi TINSACHA Roy Din RID. Nang Liza Lolang STIN Do Kong Du, Enda Sina Inidilay Dan Thip Kuwaman. Ngai Hemsaw, Liza TM Den Van Fong Kuwa Marco. CTHY Antara Fot L, Kong Themzin Li, THN SQNGAO. Liza TC Gian Nem Tra Lay STIN Truak MT Marco Dian Tisoy NGM. GI Dai, Simoy Biet Marco Kong Lathan Vin Kua Trong TMTH Hanai, Kien Liza Cam THY Ka XUH. Toynin, Marco DUNGNHU Kong DTM Chuyen Ku, De Vao Do Cien Giup CKIM Tramat Sa Chine Bibong GNNHE. Todo, Huti R Than Banbe. Mo Lasaw, Liza Den Tham Mikua Joey Ben Vien Quezon City Memorial. Liza VN Lun ni Joey Dang Lam Sinang Nanzai DNGV Tiva Mo Sinang TRUNG Nao Do Kua DMCI,
and think kam kuwa hai nguivnrttt dep. Ccn kong ngung dong vin Joey dong nan lanang, hai sigang lam Vic chamchi. Nong Liza kong hi biet, ban CHTC ng Vic kuwa ban try si dahaan toan day di. Ngay ki Joey va Liza dang mn nung, milgoy din, NH-an giup mua momon kwa lunim cho ngay gi misi. Joey dan fai noi li tam biet Liza. Thuang look nai, Kuya Basti, ngui an try so kuyet tat 3 tuwe kuwa Joey, dalan len vao zimaan kong hi biet. Ki Joey va mil dang di mua sam trong SM Megamall. Kuya Basti biket trong zivahong eskusiu. Loa fang bao kuwa trong tm mua sam vang lane tm chuzi. Look nai Joey moy non raman gp rap lon. Anvoy vang che rabay daozi sinang mil, dua an try rakoy zi. Mil sngst ki biet Joey somo ngui an try nhuv. BIV truak day antong noi dirng gia din an du nuak ngoai. THIMT voy kuhoy kuwa mil, Joey dan tip top noi dirng gia din an moy chhuynv nuak gn day. Mil kong kong my ban tm, chigwik an mua sam non roy v. Nong rak ri chua dong lay. Tai cut. Kuya Basti Legay Chuyen Kilan UNGSA Va Vi Think Lam Di Vao Mo NGUI Fuen, Aling Nena. Bata Lap TC Tonra NHNGLI Liko NGHE, Kian Kuya Basti Eshay Nga Vao Kehang, Lam DVNHIUTH. Joey Va Mil Voy Vang Che Toy Zin Li, Giup Don Dep Va Di Nitrati INGITKH Cho NGUI Fuen. Nong kikidi, bata cn Mia May, sauledat mo THNGNG sira DUNG danai. Konowi nai lap TC chok gian mil. CDNG fat day, CHTVNNGUI Fuen, UCU bata zin Li Kuya Basti NG lap TC, Nukong donghong RID. NGUI Fuen THY mil so vekong di but not endan MINCUNG zin Li. THY mil kwan tm va bao ve an try man NHUV, Joey biti gia kam THY so kam think voicey. Saudo, Joey dua Kuya Basti Vina, NH Liza cham sok giup. Liza kam THYRTI nai vida kong DY den Kuya Basti look truak. CN Joey, THY Liza DIXTT Voy Gia Dinman, Anlay Sang Kam THY Toy LIV Dang Lua DIC. Evem Den, Millay Den Mo Kwan Bar BGCD GISU. Say Kuot, Silay Goy Joey Den CU Guadalupe Don V. Tran DUNG Kong Mil V. Joey Moy HIU Ralay do CSUT Ngai Say Zin La V Kong TH Chun DUC Marco, I think DU Kuwaman. Ngai Hemsaw, Don Miguel Goy Joey Den Sinang Taiva Duara Mo Dini Gay SC, No Joey So TH Kian Mil Yu An Trong V Nang Sao Thang, NG Setrao Cho An Mo NACPHN Sinang Tai. Joey V Sinang Kin NGAC. Ankong Biet RNG Don Miguel Lam Ve Chi VMUN Ngan Ken Mil Kilay Voy Marco BNG Moy Jaya. Iit Lusaw, Mil Mi Joey Va Kuya Basti Di Anti Ay Tay Mo Na Hang Sangtrong. Kuya Basti Chua Bao GIDUC An Ngon NHUV NRT Vuve. Anzong, An CQUNLY Mil Kong Chuvi, Di Joey Sokwa Mang Danao. An VNMCHTLYC. Milkong TH Cho NI Sash Joey DIX Bauboy An Triman, CDNG Raken Ngan. Joey ni NG Hoy Si So M Muji, Sofai MUN VOP TRN Fan Fan Kuaan DDUID Kong. Mil Noi Si Kong So Waido, Chila THY Kuya Basti Dat Daang Fuang. Joey CNG Hong. Dan di mil dua an try mandi.
Mil dua Kuya Basti Vidin Th Natan. Thy Kuya Basti Sovedi Thuang, Chika Isabel Kong Tarathik Thu. Nong Don Miguel, Kong, Chine Mai NG. Thuang Luk Joey Viden, Chua Kip Giathik, Don Miguel Datum Lyan, Kwa, Tinui Kao Chua Duhay Sauma Cien Mang Edam NGUIV Daiha. Thuang Luk Nai, Don Miguel BTNG Non Diusimo Kwak Din Thoay. VMTNG.ngot Di. Saudo, NG Voivaden na Tang El Funeraria Paz. Nandi A Betray Dang Ngoi LNGle, TM Trang Don Miguel VC ng PHC TAP. NG Dua Kao Bevina, Lanang NGRIBI, Vihem Nay Chin La Ngay GI Kuwa VNG, Vabasikon Gahid Dang DING na. Don Miguel Dua Kao Bevao na. Kimoy NGUICN Dang NGO nga, NG Thong Bao Dai La Lio, M-Tri Sinang Choka Mikuaho. Tintisi Dong TRI Nai Kian Ka Jia Din Bang Haang. Chika Isabel Vaemu. Christina Lap TC Fan Di Kichliet. Hukong THCHP Non-Vic Choman Dua Conring Vina Duang Vao Ngai GI Mi. Don Miguel Giathik RNG Mikua Leo Vua Kwa Di Trong Mo Tainan, Kao Betty HCS Kong Cien Noi Nao Di Noong TA. DNG Giathik The Nao, Isabel VN Gao Thidi DUIDA Tredi. Thuang Luk Nai, Mil DNG Day. Si Noi Voy Moy NGUIRNG Sida Biet Chuyen Nai Tulu. Truak Ki MT. Misida Biet Vamong MUN Don Miguel Lam NHUV. Misi CNDN Mil High First Day Yet Foxachi MCHP Non Leo, Dong Lam Choco X. Isabel Va Cristina Lap TC Trash Mil Saukong Noi Somhan. Mil Da OKH Noi RNG Chiso Simoy Biet Manda Fight Cho DNG Gan NNG Bimat Nai KHS Danao. Yuak Jimida Noi Voy NGUI ka. CUI Sinang, VL Kuang Mi, Bachiem Dan Tamngong Tran Kai. Joey DNG BN Kan, VMTTRM2. NADM, Don Miguel Cam THY Toy LI, MUN Noi Chuyen Voy Mil. Nongki Vao Feng, NG Fahyen Mil Lay Bimat Bo TRN. NG Dan NH Joey DTM Va Don CV. Joey TMTHY Mil Da Say Den BTTin Vida Olanang. Anlay Kong Mil Vina. Sauki DT Mil Lane GIUNG. Joey Cam THY Longman NHUMUN Gay. Andin Tat Den RID. Nong NHO Ramil Tong Noi Kong NGUDU Sino Tat Den. Dalaan Ngoi XUNG Kan GIUNG, Din DICNGU Say HN Roy Moy D. Na ONG, Anlay NGU Chun MT. Saang Hemsaw, Miltin Day THY Mandang NM Delane NGUI Joey Mo Sashko HIU. Si Helene, Joey Kong Giet Mantin GIC. Vico ang Sashkwa GN. Mihu V Think Cham Vao Now. Kahay Hong HT Helon. Milvoy Vang NHAY Lane GIUNGKIM Tra Lake QUN AO. Joey LUNGCUNG Giathik TT Ka Chila HIULM Roy Boche. Nong Mil Kong Tin, Lap TCDUI Theo. Hi NGUI Chera Fongkash. Milmash Voy Cha RNG Joey Dabat Natsi. Joey Voy Vang Giathik Lady Yuduku Chuyen, DM Kwaan Kong Mil Say Kuot Vifong, NGU Chun BN Kan GIUNG, NADM Mil Lan Koy GIUNG Va NM Delane An. Sao Mohoy, Moy NGUI Moy HIURA. Chika Isabel CN True Chok Hoy Hi NGUI. Dalam G Chua, Kian Mil XUH Bodi. Thuang Luk Nai. Kao Belio V Think Lam V Chik Bin Si Kay Jaya. Moy NGUI Chaden.
Isabel nim giyong hoy ay dalam vi chik bin yuthik kuwami. Kong NG, Leo Lathan nin chi tai vao kuya basti. Joey tisi gian lautoy dindan an triman, giay thik kong fai an lam, nong CHNG 18. Dun Miguel kwa kahay MLNG va DUI Joey D. NG Noe Joey dang trong THI gian TH stash, lady ng huso Gia, CN mang Theo NGUI an tri kuyet tat gaido TH rak RI, NG kong THCHP non DUCNA. THIMT voiket kwa nai, Joey haan toan tuyet vong. THIU nai Sonia lahay vong PHU thwat chomi an datan than may koi. Anchi biatrugian lane NGUI an tri vitoy kuwaman. Saudo, andua kuya basti den Ayala Triangle Gardens, din trale choco azi chomil truak ki RID. Thuang look nai. Marco think CXUT hien. Sauki Joey RID, Marco lap TC bayi te SHI han voy mil. Nong mil VNCNB am an BIN ay dao limang nam truak, han toan kong soway din CHP non an. Marco tothiet giathik RNG moy chuyen zaira diu solay do, nong thank you an dancho sila chine that. Mil kong CHP non. Vuakok vua che razi. Look nahi si moy fahyen manchun chokoa. Lin voy goy cho Joey. Marco DUI Theo rango ai. THY mil VN chua RID. Andin Noe chuyen lay. Thuang look do. Joey kong lahi zitoy. Milnan ko hoy lenzi kuwa Joey. Hu CH kuya basti den mo noy. Solela trong TM cham sok HOC na Liza. Roy Milva Joey Kia Tainaw. Kong Lusaw, Joey non DUC tin mi an ben think TRNNG. Nukong so TINPHU thwat GP, tin mang ba so THGPN gay HIMBTC look na o. Nan mi ngay sang TIU toy maban then BTLC, Joey kam THY tuyet vong sinang CC. Thuang look nai. Anlay non DUC kwak goy tumil. Sile DUNGRUU say BT. NH Joey Dendon V. Joey TMTHY mil. Do CD. TDUCNA DUNG. Andang ZBN DUNGD. Giyay kwet NI buon. Kong NG mil kwasay. Layloang cho ang DTHNGV fya Joey. Anhong HT bao si dang lay. Vua giay kwet zong, an kilay, milda DNGN gay sao lang. VMT thang BNG, kahay sinang ngalan XUNG mo sa HBN DUNG. Think HUNGV sinang XUH. Kahay MLNG. Mil NGITHY mi, nuak TIU nong NCGN do. Kahay diu daoot sang va LM. Joey kong CN sash na o ka, lay fai kong miltran long ditip. Hu TM mo na ni NHO, in, GN do di tam RA. Chik ao mil dua cho Joey kwa NHO, kong THMC vua. Mil sinin CUI. Nong Roy sinan THY NHNG vet sotran long Joey. Lanang CCHTD ng lane SM Vachu Thuong Cam. Joey K. Cho CNGH Ingoon GC Kua NHNG Vetso, So TH Dulam Vic NNGHOC Tainan. Milkong TMSBN Aida Uvoy Marco. Joey Kuyan Kik Mildang Di Daang Bokwak, Sole Encho Marco Mo Kohoy Noe Chuyen Rorang. Vifia Marco. Saukibi Mil 2 CHI. Anroy Vao TM Trang Toy Te, Tham Chidap Vika Goong Trong Kon TC Gian. Kisinang Tai, Liza Dua Cho An Hoa Don SAZ Tuvu. Tai Nan Truak, THY Vet Phuong Tran Tai An, Dodap Goong, Sida Giyop An Bang Bolay. TI Den, Do TRM Cam Va Vet Phuong BNHIM Tranang, Marco Lane Con Estikaw. Thao Dun Va Si Dun.
Anzem dan badin thoy. Ngui doy nht an so th goy luk nai la Liza. Liza non duc din thoy. Voy vang chay den na Marco di cham sok an. Toy nin. Kong ingrng. Duwang luk nai. Mil. Ngheli kuan kuwa Joey. Kuet din den GP Marco. Sibat GP Liza dang do cham sok Marco. Hiulm nim trong Zaira. Mil ni RNG ho dang so kwan hi Sida odun Roy nuak mat Roy boche. Marco sigang DUI Theo Giathik nong kongkip. Saudo, Joey 2,000 vinatan. Thuang lukdo, Kuya Basti kong che toy dap CA. Noi RNG tui kuaan YB bochon trong namil. MUN vao LY. Joey din 2 di, Kuya Basti ken vao tayan kian an ngara. Sinang luk nai, BN trong na. Don Miguel dang trash fat mil v di choy ka dm kong v. Kuya Basti che vao na tm sa itui. MCD kong kibigyan Don Miguel non choang kilay trahoy mil sofay da di tm Marco kong. THY mil s high, Joey non choang buwak ragi ICU, Noi RNG mil da sinang an ka dm. Kong NG. NGHEV Don Miguel saang TC Gianhon, ni RNG Joey da, Batsok, Mil en taan mo sai. Joey Voy Vang Giathik RNG Mil say Kong Loy ZDUCN Goy an Dendon, Roy Z Bihong GIADUNG, Noi DI, Enhu Fai Ngoai Ka DM. Don Miguel CUIC ng Kong Ngogian. Thuang Lukdo. Kuya Basti TMTHY Chik Tui. Kaubelio Trale Tui Cho An Va Thuan Non Voy Kana RNG Chin Kau Dalam V Chik Binho Hem Truak. Saudo, Joey 2 Kuya Basti V Fong Nitam. Evem Do, Don Miguel Nan THY Contra Leo Va Kuya Basti Dang Nam Tai Now NGU Say. Lanang NG Ngap Tran Kamzuk PHC Tap. Dala Ngai Hem Sao. NG Tap HP Kanale Vatain B, Joey Sechin THCTR Levoy to Sashla NG Vin Con R. Milchet LNG Ki NGHEDI Unai. Toong Lady IDINH na Vizemra La Sodat, Nong Do So Didang. BV Toong Lay Jaw Nim Vumoy Cho Joey, Fai Nuiga, Trong Rao Trong Kun Vin Din TH. Nguwen lo NU anti kong TCP setitihan muang OICH. Joey NGONGUI, Hoy Sao Kong Thu NGUI Lam. Dun Miguel Noe Lam Veditit Kiem TIN, Bao Joey Tilolu. Saudo, Joey BT Dak Di Fai Lama Easy Cho Chika Isabel. Nongki Den Noy. Anfahyen do chin la trong tmth han noi ban gai ko Liza dang lam hun luyen vin. Hon na, Liza chin la hlv ring kuwa Isabel. Joey s hai tot do, dan tin sap bailo. Anvoy vang mun loy zibo che nong biket zi fiasaw. Vao thidim quantrong, milkong xut hiendo. Si Hoy Isabel Lamsaw den DUC Day. Isabel Noe Joey CH Mantoy. Kititi Kanan V Fia Chik Z. Joey da Bien MT. An Li Dong Look Z Fia Sao DCHUYN da Lap TC Loy Z Che TRN. Isabel Kong THYI. LIN Goy Din Cho Joey. Anda Kao Che Zabe. Thong THI. Milkong non ra Liza Chin la NGUI fu NCGP na Marco Hemno. THY Miltaveni NG. Liza Voy Giathik RNGC va Marco Chila ban Bebin THUNG. Hemdosi Chiden Cham Sok Marco BM Mathi. MCD Mil Noi Kong Kwan TM. Nong Trong Lanang CVN So Chu Daudong. Liza Tan Lam Vina. Joey Den Thamsi. Liza Kwa Vumong, Lin Kio An Xung San Na, Din Nhay Lane Ngui Enda.
May Monday, Duang Lukdo, Lola Remedios, Ba Kua Liza, XUT Hien. Ba CMCHIDUI Dan Ka Hai Vitoy, Kong DNG Dan. Joey TRV Natan. An THY Kao Be Leo Dang Ngowi Buon Ba. Anhoy Leo So Chuyenji. Leo Noi RNGTRUNGMU Giao Sap TCHC Hot Dong GIH Chomi Va Konsai. Nong Chomi Kua Saban Ka Diu Tre TUI. CN Chokaw, Don Miguel. Dagia. Sakto namang lumabas si Kuya Basti sa sala na hinahanap ang bag niya. Alam ng bunsong si Leo ang nangyari, kaya isinauli niya ang bag kay Kuya Basti at inamin sa pamilya na siya pala ang nakabasag ng florera kanina. Pagkatapos, magkahawak kamay silang bumalik sa kwarto. Gusto sanang ihatid ni Joey ang kapatid pauwi, ngunit hindi niya ito kaya dahil masyadong mabigat si Kuya Basti. Napilitan siyang patulugin muna ito doon. Nang gabi, nakita ni Don Miguel ang bunsong anak na si Leo at si Kuya Basti na magkahawak kamay na natutulog. Sari-saring emosyon ang naramdaman niya. Kaya kinabukasan, tinipon niya ang pamilya at inanunsyong babalik si Joey bilang kandidatong manugang. Natigilan si Mil nang marinig ito. Mukhang totoo nga ang kasabihang swerte sa biyenan, pero hindi pala ganoon kadali. Ang kanyang magiging biyenan ay inutusan siyang mag-alaga ng manok at magtanim ng gulay sa loob ng mansyon. Mas mainam daw ang mga sangkap na galing doon kaysa binili sa palengke. Nagtaka si Joey, tinanong niya si Don Miguel kung bakit hindi na lang kumuha ng katulong. Sinabi nitong para makatipid, at inutos kay Joey na asikasuhin ang lahat. Pagkatapos, naging driver si Joey para sa panganay na si Isabel. Ngunit pagdating nila sa destinasyon, natuklasan niyang iyon pala ang fitness center kung saan nagtatrabaho bilang instructor ang dati niyang kasintahan na si Liza. Lalo pang natakot si Joey nang malaman na si Liza pala mismo ang personal trainer ni Isabel. Natakot siyang mabuking ang kanyang pagkatao kaya't akmang tatakas gamit ang kotse ngunit naipit sa traffic sa likuran. Sa kritikal na sandali, dumating din si Mil. Tinanong niya si Isabel kung paano ito nakarating doon. Sinabi ni Isabel na si Joey ang naghatid sa kanya. Nang tumingin ang lahat sa kotse, wala na si Joey. Hindi siya makita ni Isabel kaya tinawagan niya ito. Sinwerte si Joey na nakaalis ang sasakyan sa likod niya kaya't mabilis siyang nag-start at tumakas. Nakaligtas siya ng walang anumang panganib. Kasabay nito, napagtanto rin ni Mil na si Liza pala ang babaeng nakita niya sa bahay ni Marco noon. Nang makita ang pagdududa ni Mil, nagpaliwanag si Liza na normal lang silang magkaibigan ni Marco at inalagaan lang niya ito noong nagkasakit. Kahit sinabi ni Mil na wala siyang pakialam, may kaunting pagbabago pa rin sa kanyang puso. Pagka-uwi ni Liza mula sa trabaho, binisita siya ni Joey. Sa sobrang tuwa, hinayla niya si Joey sa sahig at akmang dadaganan para makipaglaro. Mabuti na lang, dumating ang lola ni Liza, si Lola Remedios. Kumuha ito ng wales at hinabol silang dalawa dahil sa pagiging hindi disente. Bumalik si Joey sa bahay ng mga tan. Nakita niyang malungkot si Leo. Tinanong niya kung anong problema. Sinabi ni Leo na magkakaroon ng parent-child activity sa kindergarten, pero bata pa ang mga magulang ng ibang bata, samantalang ang tatay niya, si Don Miguel, ay matanda na, pero ang tatay niya, si Don Miguel, ay matanda na, kaya't nahihiya si Leo. Inireport ito ni Joey kay Don Miguel. Pagkarinig, medyo nainis si Don Miguel, pero marahil sa sitwasyon, hindi kay Joey. Habang kumakain ang pamilya, nakaisip ng paraan si Don Miguel, sina Joey at Mil na lang ang kakatawan sa kanya sa school activity ni Leo. Gusto sanang tumanggi ni Joey, pero naisip niya ang ina kaya pumayag siya. Ayaw din ni Mil, pero natakot siyang makat ang credit card kaya napilitan din siyang sumang-ayon. Pagkatapos, dinala ni na Joey at Mil si Leo sa paaralan para sa aktibidad. Ang galing at sigla na ipinakita ni Joey ay agad kinagiliwan ng mga bata. Napatingin si Mil sa kanya na may kaunting paghanga.
Nagkaroon ng painting activity ang paaralan para sa mga magulang at anak. Habang naghahanda sina Mil at Leo na magpinta, biglang dumating si Liza. Kinakatawan niya ang kanyang boss para sa event na iyon. Nagulat sina Mil at Liza nang makita ang isa't isa. Nang makita ni Joey si Liza, halos manigas siya sa takot. Kung malalaman ni Liza ang totoo, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Para itago ang pagkatao, nagsuot siya ng face mask buong oras at hindi halos umimik. Ngunit habang naglalaro ang lahat, aksidenteng natumba sina Mil at Liza ng sabay. Sa di sinasadyang pagkakataon, si Liza ang unang tinul, sa di sinasadyang pagkakataon, si Liza ang unang tinulungan ni Joey, na halos ikabuking niya. Mabilis niyang binaliwala silang dalawa at tumakbo para magtago. Sakto namang tinukso si Leo ng ibang bata dahil walang nanay, o masyadong matanda ang tatay, nakipag-away ito at sa takot ay nahihisa sa lawal. Dali-daling dinala ni Joey si Leo sa banyo para palitan ng damit. Ngunit malas, pumasok din sina Mil at Liza doon. Natarantang binuhat ni Joey si Leo at nagtago sa isang cubicle. Ngunit biglang tumakbo palabas si Leo. Nakita ni Mil si Joey na nakamask pa rin at nagtaka, lumapit siya at tinangkang tanggalin ito. Mahigpit na tumanggi si Joey. Nagulat si Liza sa eksena at nakaramdam na may kakaiba, kaya't umalis na lang siya. Sa loob ng cubicle, hindi maintindihan ni Mil ang kilos ni Joey kaya't sa inis ay sinipa niya ito ng malakas sa paa. Lumabas si Mil na halatang naiinis. Tinanong niya si Joey kung bakit ito nataranta kanina. Nagsinungaling si Joey na may nakita siyang dating kakilala at ayaw niyang malaman nito na nandoon siya. Kahit nagtaka si Mil, nakita niyang seryoso ang anyo ni Joey kaya't hindi na siya nag-usisa pa. Pagkatapos, pumunta silang apat, Joey, Mil, Leo, at marahil kasama si Kuya Basti. Sa isang kafe para tapusin ang palamuting na simulan sa paaralan. Sakto namang masaya ang pamilya, lumitaw na naman si Marco. Muli siyang nakiusap kay Mil na bumalik sa kanya. Kinumpronte siya ni Mil tungkol sa pagkawala niya 5 taon na ang nakalilipas, kung bakit hindi siya sumipot sa araw ng kanilang pagtatanan. Ayaw sabihin ni Marco na si Don Miguel ang pumilit sa kanya, kaya't malabo niyang sinabi na may dahilan siyang hindi masabi. Dahil hindi nakuha ang inaasahang sagot, tinanggihan ulit siya ni Mil. Akmang mangungulit pa si Marco, ngunit gusto siyang gantihan ni Mil, kaya't kinuha niya ang braso ni Joey at idineklara itong kanyang magiging asawa. Agad na nawalan ng pag-asa si Marco nang marinig ito, ngunit hindi pa rin siya lubos na naniniwala. Palihim niyang sinundan si Mil hanggang sa gate ng bahay ng mga tan, nakita niya kung paano buhatin ni Joey si Mil papasok sa bahay na tila napakalapit nila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Marco, napaluha ang kanyang mga mata. Ngunit sa mga sandaling ito, galit na lang ang nararamdaman ni Mil kay Marco dahil sa pag-iwan nito sa kanya, kahit na sa kaloob-looban niya ay magkahalong pagmamahal at galit pa rin ang naroon. Uminom siya ng maraming alak para makalimot. Nakita ito ni Joey at sinubukang pigilan, ngunit binaliwala siya ni Mil. Nagsimula silang magtalo ng malakas. Sa galit, nagmura si Joey, sinabing hinding-hindi na niya ito pakikialaman pa. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, kinailangan niya na namang pumunta sa Guadalupe Bridge para sunduin at pasanin pauwi ang lasing na si Mil. Hating gabi, sa Kalasingan, napunta si Mil sa kwarto ni Joey at aksidenteng nakatulog sa sahig. Pagkagising ni Joey kinaumagahan, natapilok siya dito at napahiga sa ibabaw ni Mil. Nagulat si Mil, akmang tatakbo, ngunit biglang natigilan si Joey, saka yumuko at hinalikan siya. Saglit na hindi kumibo si Mil, tila ninamnam ang halik, ngunit mabilis din niyang itinulak si Joey at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pareho silang nakaramdam ng matinding hiya at hindi alam kung paano haharapin ang isa't isa. Samantala, lalong naging malapit si Kuya Basti kay Leo. Tinukso sila ng panganay na si Isabel. Hindi inaasahan, umutot si Kuya Basti ng direkta sa mukha niya.
Nang maliligo na si Isabel, natuklasan niyang nagtatago sina Kuya Basti at Leo sa kanyang bathtub. Nataranta siya, kinuha ang panlinis ng banyo at hinabol sila, aksidenteng nabasag ang isang mamahaling bote ng alak ng kanyang ama. Nagalit si Joey, muli niyang sinaktan ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, lumala ang kondisyon ni Don Miguel. Ang tumor sa utak ay nagpalala sa kanyang Alzheimer's. Minsan, ipapatawag niya ang kanyang mga tauhan ngunit makakalimutan kung bakit niya sila tinawag. Dahil dito, nakaramdam si Don Miguel ng matinding pangamba. Tinawag niya si Joey, ibinigay ang lahat ng naipong sahod nito, at binigyan siya ng posisyon sa kumpanya. Gusto niyang masanay ito sa negosyo sa lalong madaling panahon. Dahil sa hindi pangkaraniwang kilos na ito, nakaramdam si Joey ng kaunting pag-aalala at konsensya. Tinanong niya si Don Miguel kung itinuturing ba siya nitong anak. Sumagot ito ng oo. Pagkatapos, pumunta si Isabel sa ospital para magpakonsulta tungkol sa cosmetic surgery. Ngunit isang nakagugulat na balita ang sinabi ng doktor, mayroon siyang breast cancer, kailangang tanggalin ang buong suso para mabuhay, at hindi siya maaaring sumailalim sa anumang cosmetic surgery sa loob ng 10 taon. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Isabel. Naisip niya ang kanyang buhay, hindi nagkaanak, hiwalay sa asawa, at ngayon ay may malubhang sakit, napaiyak siya ng husto. Lalo siyang nagalit, tumakbo siya sa opisina ng dati niyang asawa, si Rico, nakita itong nagsusugal kasama ang mga kaibigan. Sa galit, sinigawan niya ito ng walang kwenta at makasarili, na ikinatulala nito. Matapos makuha ang tiwala ni Don Miguel, magkasamang nagtrabaho sina Joey at Mil sa kumpanya. Pumunta sila sa hotel ng isang partner para pag-usapan ng isang bagong kontrata. Ngunit papunta sa meeting, nakasalubong ni Joey sina Marco at Liza na nag-uusap sa lobby. Agad siyang nataranta at mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking halamanan. Napagtanto niyang magkakakilala silang tatlo. Mabuti na lang at hindi siya nakita ni Liza. Pagkatapos, pumasok sila sa meeting room para makipagnegosasyon. Laking gulat nila, ang representative pala ng kabilang panig na gustong bumili ng hotel ay si Marco. Kinakatawan niya ang isang investment company na gustong bilhin ang hotel sa murang halaga. Gayunpaman, gusto ng may-ari ng hotel na ipa-renovate muna ito bago ibenta para tumaas ang halaga. Agad ginamit ni Joey ang kanyang kaalaman sa arkitektura at nagmungkahi ng isang detalyado at makatwirang plano ng renovation. Nagbigay din si Mil ng matatalinong suhestyon. Dahil sa kanilang magandang pagtutulungan, nakumbinsi nila ang may-ari ng hotel. Nasira ang plano ni Marco na makabili ng mura, pakiramdam niya ay nasampal siya. Pagkatapos ng negosasyon, akmang aalis na sina Joey at Mil, ngunit pinigilan ni Marco si Mil, gusto niyang makipag-usap ng masinsinan tungkol sa pagbabalikan nila. Nakita ito ni Joey at mabilis na pumagitna. Ngunit sinabi ni Marco na alam niyang hindi naman talaga sila mag-asawa ni Mil. Kaya't nagsimula silang maghilahan kay Mil. Sa huli, nawalan ng balanse si Mil at nahulog sa swimming pool. Nagmadaling tumalon sina Joey at Marco para iligtas siya. Marunong lumangoy si Mil kaya't nakaahon siyang mag-isa. Samantala, sa ilalim ng tubig, biglang pinulikat sa binti si Marco at hindi na makalangoy. Hinahanap ni Joey si Mil ngunit hindi makita, sa halip ay nakita niyang papalapit si Liza sa pool area. Sa takot na mabuking, mabilis siyang umakyat sa gilid at tumakbo palayo. Nakita ni Liza si Marco na nalulunod, mabilis siyang tumalon para iligtas ito at minasahe ang binti nito. Nakita ni Mil ang eksena mula sa gilid ng pool, lalo lamang siyang nasaktan at naguluhan. Litong umuwi sina Mil at Joey. Hindi nila inaasahan, pagdating sa bahay, may dalawang estrangherong lalaki na naniningil ng utang kay Isabel. Hindi lang sila nanggulo, itinulak pa nila si Mil nang subukan nitong pumagitna. Nagalit si Joey, sumugod para turuan sila ng leksyon. Sumali rin si Kuya Basti, tinulungan si Joey na paalisin ang mga naniningil.
Doon lang nalaman ng pamilya ang masakit na katotohanan, hindi pa pala legal na final ang diborsyo ni na Isabel at Rico, marahil dahil pinatagal ni Isabel o sinadya ni Rico, kaya't sa mata ng batas ay mag-asawa pa rin sila. Dahil dito, ang mga pinagkakautangan ni Rico ay kay Isabel naniningil. Ang balitang ito ay isa pang dagok kay Isabel, nabagsak na nga dahil sa cancer. Nagulantang ang buong pamilya nang malaman na may malubhang sakit si Isabel. Hinanap nila siya nang umalis ito sa desperasyon. Labis na nag-alala si Mil, ngunit laging nasa tabi niya si Joey para magbigay ng suporta. Sa huli, natagpuan nila si Isabel na tahimik na nakaupo sa harap ng puntod ng kanilang ina. Matapos ang matagumpay na proyekto sa hotel at ang insidente sa sakit ni Isabel, kung saan malaki ang naitulong ni Joey, lalo pang tumaas ang tiwala ni Don Miguel kay Joey. Naisip niyang ito na nga ang manugang na hinahanap niya. Ngunit hindi nagtagal, nang bumisita si Mil kay Isabel sa ospital, aksidente niyang narinig ang isang lihim mula sa isang nurse o kamag-anak ng ibang pasyente. Noong araw na dapat silang magtatanan 5 taon na ang nakalilipas, hindi pala nag-back out si Marco. Nagkaroon ito ng malubhang aksidente sa sasakyan papunta sa kanilang tagpuan. Doon lang napagtanto ni Mil na nagkamali siya ng paghusga kay Marco sa loob ng maraming taon. Agad siyang tumakbo para hanapin ito. Walang salitang namutawi, niyakap niya ito ng mahigpit, pareho silang napaiyak dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at sakit na dinanas. Aksidenteng nasaksihan ni Joey ang tagpong ito, bumigat ang kanyang dibdib. Pag-uwi sa bahay, tinanong ni Don Miguel kung bakit hindi kasama ni Joey si Mil. Tapat na sumagot si Joey na magkasama sina Mil at Marco. Hindi nasiyahan si Don Miguel, agad niyang inutusan si Joey na sunduin si Mil. Sinabi ni Joey na hindi niya kayang sirain ang kaligayahan nila, mayroon din siyang dignidad. Nagalit si Don Miguel, pinaalalahanan siyang kung magpapatuloy ito, hindi siya makakapasa sa pagsubok bilang manugang. Sa kabilang banda, tuluyan nang nagkaayos sina Mil at Marco. Napakainit ng kanilang samahan. Hahalikan na sana nila ang isa't isa matapos ang maraming taon, ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, dumating si Joey. Sinabi niyang kailangan niyang isama si Mil, walang paliwanag. Pumiglas si Mil. Agad siyang pinigilan ni Marco. Sinabi ni Joey na sumusunod lang siya sa utos ni Don Miguel. Para hindi na lalong mahirapan si Mil, sinabi ni Marco na siya na mismo ang maghahatid kay Mil pauwi. Habang pinapanood silang umalis na magkasama, nakaramdam si Joey ng kaunting pagkawala at inis. Kinaumagahan, kinausap ni Mil si Joey. Sinabi niyang mayroon na siyang kasintahan, kaya't tigilan na ni Joey ang pagiging walang hiya, mag-impake na ito at umalis. Ngunit malamig na sumagot si Joey na pumunta siya sa bahay na iyon para sa pera, at walang kinalaman sa kanya kung may kasintahan si Mil o wala. Hindi nakapagsalita si Mil. Samantala, patuloy pa ring tumatanggi si Isabel sa operasyon ng pagtanggal ng suso. Kahit anong pilit ng pamilya, ayaw niyang makinig. Para makumbinsi si Isabel, nagdesisyon si Joey na hanapin si Rico. Ngunit si Rico ay isa pa ring walang kwenta, hindi naniniwalang malubha ang sakit ni Isabel. Walang nagawa si Joey kundi isama si Kuya Basti para guluhin ang sag-ala ni Rico. Nainis ang ibang kasama nito kaya nagsialisan. Sakto namang dumating ulit ang mga maniningil kay Rico. Natakot silang tatlo, Joey, Kuya Basti, Rico, kaya't magkakasama silang tumakbo para makatakas. Matapos ang nakakapagod na karanasan, naniwala na rin si Rico kay Joey. Para makumbinsi si Isabel, nagpunta sina Joey at Rico sa isang lingerie store, tulad ng La Senza o Bench Body, para bumili ng isang espesyal o cute na bra para sa kanya. Nakakahiya man, kahit halos 10 taon silang nagsama, hindi alam ni Rico ang size ni Isabel. Sa tulong ni Mil sa telepono, nakapili sila ng tamang sukat. Pagkatapos, dinala ni Rico ang bra sa kwarto ni Isabel, taos pusong humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi mahalaga kung melon o kalamansi